Ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisyo, mga kabasic. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Sweldo na ba? Ha? Ay, 12.25 pala. Akala ko 15. Ano na? Malapit na. Kapit lang, guys. Yung nagiging dyslexic talaga ako sa mga numbers minsan. Kapit lang. Kapit lang! Pag may nakita akong 1 and 5, akala ko 15. Akala mo kaagad, ano? Alas 12 lang pala. Nakakalurkay talaga. Pero kapit lang. Alam mo, pinagtataka ko talaga, partner. Bakit ganun, no? Ang dali-dali para sa atin, umipon ng sama ng loob, pero wala makapag-ipon ng pera. Nakakainis. Ang weird. Ba't ganon? Diba? Ang dali nating umipon ng chismis. Ang dali nating umipon ng libag. Ayoko nga yun eh. Oh. Pero bakit naiipon pa rin? Ay, kaya nga eh. Tapos yung gusto nating ipunin, hindi maipon-ipon. Yun yung ayaw mangyari. Ano ba yan? Tulungan nyo nga kami. Baka naman may tip kayo dyan. Yung mga nalalaman sa buhay. Ay, hindi, partner. Pera na agad. Wag na yung tips. Diretsahan na, no? Rekta na. Baka naman may pera kayo dyan. Baka meron kayong mga pera pwede ipamudmud sa mga hampas lupa ninyong mga kaibigan. Ayan. Pero kapit lang mga kabisyo, 13th of June. Yes. Konting tiis na lang sweldo na. Baka nga bukas. Pwede. Pwede nga maibigay na yan bukas, 'di ba? Nakaka-excite naman. Nakaka-excite kung meron ng budget baka mamaya, 'di ba? Totoo. Kapit lang mga kabisyo. Alam mo ba na nanaginip na nga ako? Sana talaga meron tayong tambalanista na sobrang yaman. Sabi ko sa iyo matagal ko nang panaginip yan. Naku, matagal ko nang pangarap yan. Pero yung di ba yung napapanaginipan ko na, feeling ko malapit-lapit na eh. Hindi, pero ang mas specific kasi, yung parang, yung ibig sabihin ng malapit-lapit na siyang kunin ni Lord. Mali ba sabihin ni Lord, ay mali yung intention nyo? Babawiin ko yan. O hindi naman, ang intention namin makasama niya na kaagad si Lord, di ba? Hindi, minsan talaga, naiisip-isip ko kapag ganitong mga pecha de peligro na ganyan, naiisip-isip ko talaga yan na parang, ano kaya kung merong sobrang yaman na tambalanista, tapos sobrang tindi nung epekto natin sa buhay niya, na yung tipong kasama tayo talaga sa last will and testament. Mga ganun. Gugulatin na lang tayo isang araw, no? Correct, di ba? By the way, this is attorney Yan, ganyan. And pinapatawag po yung dalawa, tapos tayo kakabahan tayo, bakit tayo pinapatawag ng lawyer? Yung pala kaya tayo pinapatawag kasi kasama tayo dun sa mga, yung mga makikinig sa mga mamanahin, 'di ba? Baka naman po may ganyan. Pero pasensya na po na. Naiisip-isip po namin itong mga bagay-bagay na ito kapag ganitong petsa de peligro. Lilipas din po ito. Lilipas din po itong pangarap namin na may tambalanisang mabilis nang mamatay na mayaman po talaga na papamanahan kami. Malilipas din po ito, promise. Pag hindi na po kami lipas sa gutom, promise. At saka wala namang masama, hayaan nyo na. Malamang kayo din, may kanya-kanya kayong mga panaginip, mga pangarap sa buhay, na ikaluluwag-luwag ng status ng buhay ninyo. Yan, diba? Hayaan nyo na. Yun naman yung talaga gusto natin diba? Na eventually maging nakaluluwag-luwag. Oo naman. Sa estado sa buhay. Siguro ganyan, pwede na yung mga 35% na share ng kayamanan ng mga pinakamayaman nating tambalanisa na nakikinig ngayon na nag-iisip. Pwede na yung 65% sa pamilya, no? Kasi naman, okay na nga sa akin, diba? Partner, ang 10% basta totoo. Actually, okay na nga sa akin ng 10K. Basta totoo. Actually, okay na nga sa akin ng 1.5, diba? Basta totoo. Charot, diba? So, alam na po natin, lagi natin tong sinasabi kapag kaganito na laging kulang, hindi umaabot yung sweldo hanggang sa susunod na araw ng sweldo. Una sa lahat, ba't nagugulat pa?
Wala namang bago. Correct, dapat sanay ka na. Pangalawa, dahil alam mo na nga may mga ganyang klase mga eksena, dapat alam mo na kung papaano magtipid. Dapat alam mo na yung mga para-paraan para kumita ng extra. Tama. Ganon. Alam mo, sobrang normal sa natin, no? Sa pang-araw-araw na pamumuhay, yung talagang maglalaan ka ng minuto or oras, actually baka nga yung buong araw, na mag-iisip ka kung paano ka kikita ng pera. Walang araw na lilipas na hindi mo iisipin ng pera na parang, sige, basta lang, chill lang ako ngayon kasi hindi ko naman kailangan, hindi ko naman problema ang pera. Ay, meron akong kakilalang ganon. Ba't hindi mo pinapakilala? Hindi plastic siya. Dahil wala nga taong hindi nag-iisip ng pera. Diba? Oo, normal sa araw-araw natin pamumuhay yun. Nag-iisip tayo paano kikita ng pera. Correct. At saka, di ba, bakit tayo, kapag tayo namamasahe, may perang involved dyan. Yes. May bibilin ka na something, may perang involved dyan. Kaya ka pumapasok at nagtatrabaho, may perang involved. Bakit ka nag-aaral? Para eventually, kapag ka tumanda ka at nakagraduate ka, magkakapera ka, di ba? Sa tunay na buhay, bawat kilos, gastos. Kaya yung nagsasabi na hindi nila kailangan ng pera ngayong araw na to. Ay, nako, mga plastic kayo. Kapag kaganito kulang yung pera namin, mainit ang ulo namin. Di kailangan naman talaga natin yan, 'di ba? Sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya importantisius, kung kulang, gagawa tayo ng mga para-paraan, 'di ba? Sana nga siguro pwede tayong naisip ko nga ngayon, ora mismo on the spot. Sana maglaan tayo kunyari ng mga 5 minutes. Tapos manawagan tayo sa mga tambalanisa nating mayayaman. Yan. Padala po kayo ng pera tapos bibigyan. Pasensya na po. Pasensya na po, lilipas din to. Hayaan nyo, nagutom po kasi kami. May gutom po kasing factor dito eh. Kaya namamalimos na po yung tambalan sa kayo kaya, di ba? Kayo makaramdam ng gutom. Di diskarte talaga kayo. Syempre, ang tawag dyan, diskarte. Kaya ito yung lagi nating sinasabi, hindi dapat na, alam mo na nga kulang yung pera, kulang yung budget, tapos hindi ka pa didiskarte. Una, hindi ka pa mabait. Yan. Pag hindi ka mabait, mahirap kang pautangin, ha? Ay, magugutom ka. Mamamatay kang dilat ang mata. Syempre, di ba, yung mga mababait, yung mga may ambag sa buhay mo, kapag ka nangutang yan, hindi man maibigay yung buong amount na kailangan mo, 'di ba? Meron at meron na ibibigay sa iyo kasi nga mabait ka. Pero kapag ka may ugali ka, isang diskarte po maging mabait. Sa totoo lang. 'Di ba? Kasi kung may ugali ka, mahirap kang pahiramin ng pera. Totoo. Mahirap kang pautangin. Mahirap. Naku, hindi ka share ng ulam ngayon, 'di ba? Kasi isang diskarte, bakit i-share ka ng ulam kapag kakulang na, di ba? Balita ako ngayon, isang kapitbahay niya magse-celebrate ng birthday mamaya, may handaan, hindi ka imbitado. Pag hindi ka mabait, hindi ka invited. Pero kapag mabait kang kapitbahay, yung maaasahan ka, kapag panahon ng pangangailangan ng kapitbahay mo, na wala sila, ikaw yung taga-receive ng Shopee tsaka Lazada nila. Pag may handaan, di ba, hindi ka makakalimutan. Siyempre, ito yung kapitbahay ko na lagi nag-receive ng delivery ko. Minsan, nag-aabono pa. Di ba? Sa panahon ng pangangailangan at birthday, nako, spaghetti, na talaga, sure na yan. Pasok ang spaghetti sa kapitbahay na yan. Totoo yan, imbitado ka na, may uwi ka pa. Totoo. Diba? Totoo Lagi yun, kang iisipin. Correct, kaya magpakabait tayo. Totoo yun Sa mga nag-iisip, paano ba ako kikita ng pera? Paano ba ako mabubuhay na maayos at hindi nagugutom? Ano bang diskarte ang pwedeng gawin? Yan, una yun, maging mabait ka. Kabaitan. Hindi ka gagastos sa kabaitan correct mo. Ka, maaari nga nakakatawang isipin. Parang ano yun? Diskarte mo maging mabait? Hindi, pero totoo Hindi ba't tayo mismo, ikaw mismo kabisyo na nakatutok ngayon, hindi ba't kahit wala kang budget na extra para sa ibang tao, pero kapag kayong lumapit sa'yo, ang bait sa'yo, di ba? Tapos naglilingkod sa'yo, kung ano man yung nagagawa niyang kabutihan sa'yo, hindi ba't gagawan mo ng paraan? Correct. Yun nga, hindi man mabigay sa'yo yung full 2,000 pesos na hinihiram mo, di ba? May pa 200 yan. Di ba? O kaya hindi man mabigay yung 200, may pakape yan. Para may masmasan ka, mga ganun. Kahit pa kape at least, di ba? Pampainit ng sikmura, yun Kailangan natin yan. Basta maging mabait, mga kaibigan. Yan yung golden rule, di ba? Yes. Good karma ang tawag dyan. Totoo. Kung mabait ka sa kapwa mo, mabait ka sa mga tao na kapalibot sa'yo, kabaitan din ang ibabalik nila sa'yo. Totoo yun, Totoo yan. Kaya kung sinasama-sama ka ngayon, alam na this. Alam na. Kapag ka mukhang parang hindi na basta. Parang di ba, alat-alat lagi ng araw ko. Yan. May posibilidad po na may kailangang baguhin sa ugali. Yan. Sana po
nakahanap ng maayos na diskarte, ang mga mag-asawa, mga single parents, ang mga tita na nag-aalaga ng mga pamangkin, kayo pong lahat, tayo pong lahat na nagkukulang ang sweldo, importanticious na mahanapan po natin ng diskarte yan. Totoo yan. Kaya ang tambalan, alam nyo po, sobra naming na-appreciate, sobra kaming grateful doon sa mga tambalanisa namin na at random, nagpapadala sila ng pagkain. Ayan naman po, nag-uumpisa na naman po. Sinisimplihan lang namin. Nag-uumpisa na naman po yung panghihingi ni partner. Gutom na po siya talaga. Padala niya na po ng kanin to. Kulang na po siya sa carbohydrates. Lagyan naman ng sauce, ng giniling, kaya kaldereta. Okay na yun. Para may lasa naman. Yung sauce ng adobong sitaw, sarap. Pwede din. Alam mo ba, mahal na ng sitaw? Isang beses mo, yung Ang dami nating topic. Hindi, naalala ko lang na kaya kulang ang pera. Kasi ang mahal na ng mga gulay. Isa pa yun. Oo, isang beses gusto ko ng adobong sitaw. Hindi kami nakapag-adobong sitaw. Kasi ang mahal. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi parang 15 pesos, 3 piraso. Sabi ko, totoo ba? 5 piso na isang piraso. Gano'n kahaba yung sitaw na yun? Yun nga yung sabi ko, lubid ba yan? Gano'n kahaba yung sitaw? Nakakalarkay. Pwede ba magbaging dyan? Matibay ba yan? Ang mahal eh. Kaya diba? nga, hindi parang basta sinabi niya parang 15 pesos, parang ilang piraso, hindi makakabuo ng, kung may giniling kami, parang hindi makakabuo, giniling siya na may konting sitaw. Alam mo, parang gano'n. Ang plano niyo, ginisang sitaw Oo, sana. adobong sitaw sana. Okay. Oo. Meron akong alam, mura lang. Ano pero yan? mas maraming uod. Mas maraming uod. Uod na may konting sitaw. Yun, mura lang, sobra. Nakaka-lurkay. Pero Malasa na yun. Hindi mo na kailangan ng karne. Hindi, tsaka sa bagay, parte, umaarte ba ako? Oo. Huwag na tayong umarte, di ba? Meron ka naman sa loob ng tiyan mo niyan. Ayaw nga. Kumbaga, dadagdagan ko lang ng friends yung mga uod ko sa tiyan. Sa bagay, sige, block mo na sa akin sa niyan. Yung uod na may konting sitaw. Hindi kasi kaya nga, di ba, topic naman natin na nagkukulang yung sweldo. Oo. Kasi ang mahal na din ng mga bilihin. Sa Totoo, totoo lang, sobra. hindi na rin siya talaga mura. Meron nga akong napasukan na isang mommy group. Parang sila, nasa ibang bansa sila. Tas ang splok nila dun sa mommy group, nagtanong sila na parang gusto na nilang bumalik ng Pilipinas. Okay. So ang tanong nila dun sa grupo is, magkano ba dapat yung combined income ng nanay at tatay or income ng pamilya para masustain. masustain ang life sa Pilipinas na komportable. Ibig sabihin ng komportable, alam nyo na yun, yung hindi natin nararanasan ngayon. Yung hindi po nalilipasan ng gutom, correct, diba? Nakapagbabayad ng tama ng bills, may utang pero nakakabayad kahit papano. Tapos yung nakakapag-travel pa minsan-minsan, yung mga ganong mga, basta yung komportable, yung paminsan-minsan nakakapagpa-deliver. Yan, o di naman kaya, yung kapag nakapaghanda pag may celebration. Correct, kapag gusto mag-grocery, yung hindi masyadong maraming iisipin bago makapag-grocery, yung ganun pong komportableng buhay. Totoo. Yun yung tanong niya. So magkano? So ang sagot ng mga tao doon, dito daw sa Pilipinas, para komportable, ito ayon lamang doon sa mga usap-usapan doon sa mommy group na yun dapat ang combined income na mga 150 to 250,000. Talaga ba? Oo. Ayun, nag-unfollow ako sa mommy group. Yun ang ginawa ko. Para hindi sumama yung loob ko, nag-unfollow ako dun sa mommy group. Ganun lang yun. Alam naman lagi sumama ang loob mo, di ba? Naramdaman mo, di ba, na parang kulang na kulang ka? Nasampal ako ng slide. Nasakuhaan natin yung 250,000. Doon na natin sa basic parte, doon sa 150 na sinasabi nila. Nakakalurkay. Pero ibig sabihin, ang punto lang, kaya nila sinabi yun, hindi na rin kasi talaga mura. Kung halimbawa, ang mga anak mo ay mag-aaral sa mga private schools, magkano ang mga private schools? Ganon yun yung description niya kasi ng comfortable life Private school nag-aaral, yung mga bata, yung mga ganun. Yun yung sinabi nila. So, dahil yun yung mga usapan nila, hindi ako nakarelate. So, umalis na lang ako dun sa mommy group. Bye-bye! Kayo na lang mga nakaluluwag-luwag sa buhay mag-uusap. Babalik ako sa mga hampas lupa friends ko. Charot. Ang lakas mo ka-pressure, no? Kung nakita mo parang grabe, pero, ito yung kailangan ko para masustain ko ng komportable ang buhay ko dito pamilya. dito sa Pilipinas. Yun ang sinasabi nila. Pero sa totoo lang, hindi naman kailangan ganun kalaki. Madami pong magagaling magdiskarte, mag-ipon na basta nakakahanap ng mga good deals at nakakapagpaaral ng kanilang mga
mga anak na maayos lang, hindi kailangan ganun kalaki. Totoo. Yun naman, kasi ang normal naman talaga dito sa Pilipinas, hindi naman normal yung 150,000 na kita. Saan yan? Nang Turo nyo nga sa amin. correct, na Baka pwede maka-sideline na. Truth, oo. Yun ang katotohanan sa lahat. Oo, medyo totoo, nakakalungkot na nakatotohanan kung yun talaga yung parang tatargetin mo na sweldo na parang nakakalungkot naman. Kasi Walang parang oras na ako nagtatrabaho pero kahit gawin kong 10 o 12 oras ako magtrabaho, hindi ko aabutin yung 150 to 250,000 a month. Meron naman dito nagsasabi mga 50K daw. Ganon. Okay. Ay, sabi nung isa, matandang mayaman na lang siguro talaga ang solusyon ko. Magandang tip din Magandang tip din yan. Diskarte lang yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. So, pero kasi yun, in fair, dun sa mommy group na yun, kasi nga gusto niya mag-aral yung mga anak sa exclusive school. Medyo mahal na kasi talagang exclusive school sa totoo lang. Kaya, naniniwala ko, kaya yung mga exclusive school ngayon, grabe na yung adjustments, na mga dati, hindi sila dati, exclusive sila, private schools pala, yun. Dati exclusive sila, bigla nagko-co-ed sila, kasi kailangan na ng enrollees dahil sobrang mahal na talaga ngayon nung pag-aaral. Kaya ganun. So yun. Kaya napag-usapan nila 150 to 250. Hindi ko na alam yung pagkatapos ng mga usapan nila kasi nga unfollow the group. Yung na-stress ka bigla. Oo, ganun pala yung mga usapan. Wala naman sila nag-uusap lang sila. Oo nga. Pero nasaktan ka. Alam mo naman, tayo mga Pilipino, lagi tayong na-hurt. Nakakalurke. Kaya maswerte po tayo, no, mga kaibigan. Kunwari, meron kang mabait na kaibigan na lagi kang naaalala. Yan. Diba? Hindi man sa oras ng kagipitan, pero yung may generous kang kaibigan o kakilala na naaalala ka palagi. Yun yung sinasabi natin kanina. Kaya thankful kami, sobrang grateful kami doon sa mga tambalanisan natin. Yung mga random moments na parang, ay grabe, naalala kami biglang padalhan, kunwari, ng pagkain. Minsan nagpapapizza. Diba? May mga pa-french fries. So yung lutong ulam nila, may mga nagdadala po dito ng ganun Na parang, kaya ang galing naman, napaka-bait naman. Hindi nyo po alam, minsan nakakatulong yun sa amin para ma-survive namin o makalibre kami ng isang dinner, ng isang lunch. Yung mga tao po dito, hindi nyo lang alam, parang pag may nagpadala po ng isang bilaong spaghetti dito, para kami mga langaw. Tuwan-tuwa kami. Alam mo, sa totoo lang. Kulang kami sa bilaong yun. Dito po kasi sa stasyon, alam nyo, ilang beses na na-experience to pag kahit na mga mahalagang mga bagay, hindi yan mawawala. Ano tawag doon? Cellphone. Hindi yan mawawala. Wallet. Alahas. Hindi. Kahit nakapatong, hindi yan. Pero maglapag ka ng pagkain dyan. Basic. Ubus yan. Pinalingat ka lang naman ng konti, nag-CR ka lang naman, no? Kaya pumunta ka sa 7-Eleven kasi bibili ka ng drinks. Pagbalik mo, wala na yung pagkain. Natusok na ng iba. Totoo. And thankful kami sa mga ganon. Yung bisan nga pag nag-uusap-usap dito, grabe, no? Kunyari may meeting kami pag Thursday. So minsan kasi pag meeting, right after the meeting, may pakain. Masaya pag Thursday kasi may meeting, may pakain. Pakain. Actually, dito lang po, kapag kaalam po nila na ang meeting ay may pakain, excited po lahat. Di ba? Kasi totoo, masasave ang isa na namang meal ng correct. Isang empleyado. Totoo. Either merienda o kaya dinner. Yes, yun ang Diba? katotohanan sa lahat. O paano kami magpapadala pa ng pagkain ngayon? O kung talagang mabait ang puso ninyo, paano kung may magpapadala pa ng pera Ay ngayon? nako, paki-Gcash na lang po. Charot. Balak na nga namin magalat ng 5-minute segment para sa mga taong gusto magpa-Gcash Ganon. Kung sa 485 na nakatutok sa atin sa TikTok Live, bigyan padalan tayo ng tigli 5 piso neto. Di ba? Ready na si Kuya Boyet na i-flash o si Kuya Boy P na i-flash ang ating Gcash number. Dito nyo po ipapadala, pakiscan na lang po. Kalurke. Sabi niya, Shirley V. Cruz, 30K nga okay na Simple life. Pag single.
Siguro. Iba kasi yung depends 'di ba? What is your description of a comfortable life? Kasi maaaring ang comfortable life mo is basta nakakain ka, basta hindi nagkukulang, ganon. Okay lang walang travel. Iba-iba yung iba-iba yung definition ng comfortable. Oo. Ganun. So para sa iba talagang sakto yung 10K. Yung iba talagang kulang na kulang yung 10K. Mga ganun. Kulang yung 50, kulang yung 100. Yeah. Depende sa mo, sa obligations mo. Kung nagbabayad ka ng bahay, 'di ba, nagrerenta ka, so kulang talaga yung 30,000 or yes. 50,000 kasi mahina na po dito yung 15 na bayad sa bahay or 20. Correct. Diba? Swerte Plus pa. bills. Swerte kung may mga matagpuan ka pa mga 10, 11, ganyan. Pero gaano kaliit 'yun, 'di ba? Usually maliliit na talaga siya. Hindi na comfortable. Correct. Yun yung sinasabi natin. Yan. Kailangan talaga magaling mag-budget, sabi ni 51. Yan. Sabi ni I'm Francis, di na din masyado big deal ang schools now pag nag-work na. Yan. Hello from Ohio, sabi ni Paris Belmonte. Sabi ni Ivan Pelobel, mag-asawa daw ng seaman o kaya mayor. Hello daw sa Choco Manigang tayo. May mga nagtatanong ko kumusta daw experience natin sa Cool Pals. Okay na okay po. May kakilala po akong kulang ang sweldo dahil sa luho, sabi ni Ronalyn. Madami pong ganyan. Sabi ni BJ, hindi po ako nakakatulog hanggat hindi ko napapanood ang tambalan dito sa Toronto. Oh, thank you. Nagmamahal lahat. Lumaki ako kasama ng tambalan, sabi ni Yong Jaikting. May nagtatanong, tambalan po ba ang MC ng Aliwan? Opo, kami po ang mag-host ng last day ng Aliwan Fiesta. Yung, ano yun? Awarding ceremonies. 9 p.m. Ayan, onwards. si Men nagtatanong na paano magpapadala ng alay sa tambalan from South Korea. Ay, ganun. Baka naman ang tagal bago makarating ng kimchi. Ganun. Ano pong time ang start ng tambalan sa Love Radio? 12 to 3 po yung oras namin. Pero ang start po ng dakdakan ay every 20th. So, 12:20, 1:20, 2:20. Yan. Long time no see. I still have your CD. Yee! Sabi ni Annie Islanan. Thank you. Miss Nicole, kayo po ba ulit ang host sa next event ng Food Panda? Let's hope. Gusto natin yan. Yan. Kumusta naman ang ating mga tambalanisa sa Facebook? Gabi yung TikTok, no? Nandun na yung mga tao sa TikTok. Ang dami. Sabi daw nga nila matanda na lang daw nagpi-Facebook nga, sabi. Tanong ni Jing Pan-Ur, pwede po ba bumisita sa inyo dyan? Pwede. Pwedeng bumisita. Pwede. Natatawa pa din ako pag naalala ko yung nagmascot kayo sa Star City tas uod kayo. Hindi, joke yun. Joke namin yun. Hindi naman talaga kami naging uod. Joke lang namin yun. Yung joke na malaki ang bigayan, Oo. mascot. Parang libo-libo, ilang oras lang. Correct. Pero uod ka nga. Pero uod ka nga lang. Iikot ka ng Star City as an uod. Thank you so much sa lahat ng mga nakatutok. Bigyan yan ng 10 kahon ng Choco Mani, sabi ni Victor Red. Hinihintay na lang po namin yung pagpadala. Nag-message naman na sila. Nag-reach out na yung mga friends natin from Choco Mani. Yes, iinggitin namin kayo kapag nagpadala na sila. Oo, kakainin namin yung 10 kahon. Law to the nth power, I love you both. Sabi niya. Thank you.
Ano po feeling ng bukod sa napapakinggan namin kayo, nakikita na namin kayo live? Okay lang. Okay lang, ayos naman. Ayos Masaya, naman. mas masaya. Oo. Yan. So, yun. Basta gagawa tayo ng, sa madaling salita, gagawa tayo lahat ng mga para-paraan para kumita ng extra kasi nga, kulang ang sweldo. Tama. Tsaka, depende din kasi talaga, ano tawag doon? Depende din talaga sa kung anong klaseng buhay yung Correct, trip mo o correct. gusto mo. Sa diskarte nagkakatalo minsan. Pag magaling kang dumiskarte, mabubuhay ka na maayos. Pag mahina kang dumiskarte, mamamatay ka ng gutom. Yes. Parang obserbasyon ko yan, kunyari sa aso dito, may 4 na aso tayo dito sa harapan ng meron dun 2, sobrang diskarte nilang kumain. Yung isa, ang hina-hina, kaya siya naiwang sobrang payat at sobrang liit. So parang ganun yung tao. Tingnan mo, ang galing dumiskarte. Pag nagbibigay ka ng pagkain, alam nila nakakainin na kaagad. Yung isa nagiinarte pa. Ipapabebe pa, may Yan, pagkain na naku. mga ganun. Yan yung mga pabebe sa pagkain, yan talaga yung mamamatay talaga in 3, 2, 1. Doon ko nakita na parang tao din pala tong mga to. Oo. Pag mahina kang dumiskarte, mamamatay ka. Pag mahina kang dumiskarte, pag magaling kang dumiskarte, mabubuhay ka ng maayos. Correct. Yun talaga yun eh. Anong pong favorite flavor nyo ng Garrett Popcorn? Thank you, Renny Bautista, for asking. Caramel, macadamia, Chicago Mix, yan. Almond, yan. Lahat ng flavors. Yes. Pwede mong bilhin. Sabi ni BVR Guevara, babait ng tao dyan sa MBC, dyan ako nag-OJT. Oh. Na speaking of mababait ang ugali, nakakatawa lang yun dun sa isang post ng Cool Pals dito sa TikTok tungkol dun sa tinanong niya yung tungkol sa aming hidwaan noon daw ni Papa Jack, ganun. Tapos, nakakatawa yung comment ng isa. Sabi niya, kung nakapagtrabaho po kayo dyan, parang nakapagtrabaho na kayo dyan at nakasama nyo yan, malalaman nyo kung anong tunay na ugali ng mga yan. Nating dalawa daw. Sabi ko, saan niya kaya nakuha yung idea? Saan niya kaya nakuha yung idea na may ugali tayo? Nakakaloka. OJT. Meron pa nga nagsabi doon, partner, na sabi nung prof nung Christopher na may ugali talaga yung dalawa. Saan nila nakuha yung idea? Alam mo, doon ko naisip na parang grabe, no? Yung mga tao, wala naman silang alam tungkol sa kwento, or wala naman sila dun sa sitwasyon, or parte lang ng kwento yung alam nila, nakapagbuo na sila ng kwento sa utak at isip nila. Ganun. Well, ganun. Hello po, check our, wala na. Happy birthday, Christopher, bilang pula ang polo shirt mo. Kayo po ang dahilan kung bakit love na love ang radio, sabi ni Kani Pea. Thank you. Salamat. May nagsabi dito kanina, nabasa ko na napaglihian ng asawa niya yung boses ko. Kumusta naman po yung asawa mo ngayon? Kailan po kayo lumipat ng time slot? May nagtanong, February this year. Ganun din po ba mag-message muna sa FB page ng Love Radio? Alam mo, mas maganda kung bibisita, makapag-message po kayo sa Nicole Yala FB page or si Christopher kung kung active siya. Tapos para lang din sure, kasi nasasayangan lang kami dun sa mga pumupunta dito, tapos iba yung oras na alam nila, o di naman kaya naka-leave pala kami. So, yun yung mga hindi namin sure. Iyon. Bumili talaga ako ng malaking radio nung high school para lang sa inyo, sabi ni Dexstart. Thank you. Salamat. Bakit po parang hindi kayo tumatanda? Ganun talaga. Bawal. Mabulok ang tambalan. Ang dami, ang liliit pa po ng mga anak namin. Si Star Phils of Feast.
Lagi daw siya nanonood o nakikinig sa podcast. Thank you. Kaya pala hindi ko na kayo maabutan sa umaga, iba na ang time slot. Naubos ko ng episode sa podcast, bitan na bitin, sabi ni Nick Ville. Iniisip ko nga kung partner kung yung Dear Nicole and Chris, ilagay na lang din natin. Iniisip ko lang naman, pero natamad na ako mag-isip. Ann Brater, OMG High School Days, nostalgic. Yan. Sabi ni Uma Yoska, bata pa lang ako, ganyan na talaga ang itsura nila. Mga immortal yata yung mga yan. Thank you naman. Salamat. Nakakatats. Poging ni Chris Super ngayon, walang pores. Sabi ni Jerry Loloy. Oh. Hindi nga ako makatawa na maayos kasi laki ng tigyawat ko sa ilong. Baka matalsikan ng nana si Nicole. Di bali, sanay naman ako matalsikan. Baka pumulandit yung nana kay Nicole. Si Det G, naalala ko nagsulat ako sa Love Radio ng kwento namin ng jowa ko noong 2015. Ngayon may 2 kids na us. Yay! Salamat! Si Anna Brater, talagang memorize niya yung tagline o yung last line na binabanggit ng tambalan. Una, magdasal ka. Sinasabi pa rin naman namin yun, kaya lang kapag nabibitin po kami sa oras, hindi na namin nasasabi. Oo. Hello kay Edmond Cruz. David Ney, may lahing vampira kaya hindi tumatanda, fresh lagi. Sabi ni Leia Esperida, sabi nila bakit daw ang mga batang 80s and 90s hindi natanda. Parang teachers natin, kapag nakita natin sila kung ano yung pagkakakilala natin sa kanila nung nag-aaral tayo, ganun pa rin sila. Correct. Mahilig ka po bang manglait, Nicole, in person? Hindi. Hindi siya nang lalait. Hindi ako nalalait, nananapak ako, charot. Nananakit ako. Nakakalurky. Yan, natatawa ako kapag halimbawa, meron nga one time, na may na-meet ako friend of somebody from another radio station. Nung na-meet ko siya, parang sa isang event, tapos sabi niya sa akin, oh my God, Nicole, ang bait mo pala. Sabi niya sa akin, sabi ko, okay. Sabi niya, wala lang, iba lang kasi yung mga nakarating na balita sa akin. Oh my God. Nakakaloka. Kaya sabi ko, grabe no, makabuo ng kwento yung ibang mga tao tungkol sa'yo. Wagas, parang okay, kilala nyo alam nyo yung, kumbaga parang, ang dali para sa atin na sabihin na masama ang ugali ng isang tao, base lamang sa iilang narinig natin tungkol sa kanya, 'di ba? Yung mga ganon na, hindi una sa lahat, hindi ka naman sigurado kung totoo. Ang masama pa niyan, hindi mo na nga alam na totoo, shinare mo pa. Shinare mo pa, correct. Ang daming ganun Yun yung masaklap, hindi totoo. Hindi na nga maganda, hindi pa totoo, sinishare mo pa. Chinichika mo pa sa iba. Kalurky. Ang daming ganun. Yan. Nakasama nyo na po ba si Miss Juday sa event? Oo, nakasama ko na siya. Sobrang mabait siya talaga. At madali siyang patawanin. Madali siya talagang patawanin. Ano pong pasalubong ang bet nyo from Paris? Anong Paris yan? Baka, nung last time may nagsabi niyan, Paris ang dumating dito. Buti na lang kumakain kami ng Paris. Ano pong email ng Mahiwagang Burnay? mahiwagangburnaystory@gmail.com. Yan, ito po. Naka-flash sa screen. mahiwagangburnaystory@gmail.com. Miss Nicole, mahilig kayo sa personalized items, sabi ni Tin Rivera. Oo naman. Alam mo naman yon. Ito naman, si Tin, parang bago ng bago dito. How's your encounter with Cici Rondina? Alam mo, kasi parehas kami ng sabay yung flight namin, galing sila sa Korea ba yun? Doon ba sila lumaban? Tapos sabay kami lumapag. So sabay kami na naghihintay doon sa conveyor ng mga bags. So it was a very quick encounter. Nagpa-picture lang ako sa kanya kasi natutuwa ako sa kung paano siya lumilipad kapag tumitira siya ng bola. So yun. Tumitira na. Oo. Ano pong sked nyo sa radio? 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. Kinontak na po ba kayo ng Choco Mane? Opo. Ayan. Anong oras ang Mahiwagang Burnay? 12:20 yung unang segment, 1:20 yung Mahiwagang Burnay, 2:20 yung huli. I remember yung story mo na gusto mo maging tulad ni Meryl Streep sa Devil Wears Prada. Totoo.
Kuya Chris, batchmate kita sa FEU. Batchmate pala, bakit kuya ka? JLU? Oo. Anong ano mo? Anong section? JLU. Oo. Pag binanggit mo pangalan mo, maalala ko yan. Bakit po kayo lumipat ng sked? Wala lang. Pwede bang trip-trip lang? Kailangan ba laging may malalim na dahilan ang mga bagay-bagay? Hi, Marvin Costales. Sabi niya, kung sino man na nagsabi na may ugali kayo, hindi nila kayo kilala. Ako ang living testament. Thank you. Love you, Marvin. Mag-upload pa kayo sa Spotify, please. Balik kayo ng Cool Pals. Ayan. Alam nyo, promise, pwede rin naman kung imbitahin kami ulit. Baka mas makulit kasi sobrang sakit ng ulo ko talaga nung time na yun, promise. Pero mukhang maganda naman yung kinalabasan. Block section, yes. At prof ko si Sir Ojimba at si Ma'am Concha. Ayan. Tama. Connect. JLU. May autograph nyo po ako sa CD. Pinirmahan sa SM Dasma. Thank you, Gemini. Very humble yan silang dalawa. Hindi ko sure sa humble, pero alam kong hindi kami... Hambog. Oo. Hindi ko sure sa humble, pero alam kong mabait kami. Yun talaga yun. Hambog kami, hambog. Hello kay Blessy Link Almanon. Salamat naman. Watching from Amsterdam, si Kabistak Meli. Favorite kong kanta yung Mahal Kita kasi hanggang ngayon at magpakailanman. Salamat. Ang consistent pa rin ang tawa ninyo, tambalan pabata ng pabata. Oo, ang next tawa na namin, infant na po kami. Ganon. Mag-guess po ba ang Cool Pals sa tambalan? Pwede, hindi namin sure. Nag-medic po kasi ako sa inyong event. Super bait ninyo. Ay, nag-medic. Ano na namang ginawa namin? O, yarn. O siya, alauna na pala. Salamat. Mamaya ulit. Thank you. True, kung sino pa ang judger, sila yung may ugaling ganern. Oo, ganon. Si Kryptonite na imbento. Hello sa'yo. Watching from San Vicente, Palawan, longest beach in the country. Ang ganda sa Palawan. Thank you. Yes. O siya, exit na po kami. See you later, 1:20-ish. Kwento na may wagang Bornay. Bye-bye.